Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano kaya itong inilagay nila nito? Bawal ibaba ang jack. Ibig sabihin, kapag binaba ito, baka mayroong pwedeng mangyari. Tawag nga tayo. Mark! Mark! Halika nga dito, Mark. Ano ba itong nilagay mo na to, Mark? Bakit mo sinulatan to ng bawal ibaba ang jack? Anong dahilan? Mark, bakit bawal ibaba ang jack? Bakit mo sinulatan to ng bawal ibaba ang jack? Ha? Sino bang gumagawa dito? Ikaw. Bakit bawal ibaba yung jack? Halika nga dito. Ay, dito ka, Mark. Hindi ka pa tapos. Dito ka, dito ka. Bakit bawal ibaba yung jack? Yan. Bakit bawal ibaba yung jack? Ano po kasi sir, nagtanggal po tayo ng engine support. So pag binaba yung jack, ano mangyayari? Baka po biglang may masira sir. Baka bumagsak yung makina. O, alam mo na ngayon. Ito kasi si Mark Training natakot. Bakit ba tinanggal mo yung mga engine support nito? Ano ba nangyari? Mark, itaas mo nga yan. Sige nga, labas mo nga yan, Mark. Oh. Grabe, bakit dumami? Ilang piraso ba engine support? Ilan ba nasira? Kabilaan po sir. Ilan ang nasira engine support? Kabilaan po. Left O, ilan yun? Ilan? Dalawa po. Dalawa. Bakit ang dami na yan? O, yan, ang dami. Bilangin mo nga. Mark, bilangin mo nga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bakit anim? May dalawa lang yung engine support. Sirang-sira na sir. Sirang-sira na ba? Hindi ba pwedeng pagtyagaan? Hindi na sir. Mga kapatid, itong D-Max po na to, ang may-ari nito, taga La Union pa. Dinala sa amin dito, yung D-Max na to, sira ang automatic transmission, sliding. Nung natapos na naming ma-overhaul ang automatic transmission, sobrang naramdaman? Vibration sir. Vibration. Oo. So kanina, nung chinek ko to, ang sabi ko, tanggalin yung engine support. Bakit naman dumami yung engine support? Pakita mo nga. Para makita lang ng may-ari. Oh, tingnan nyo po mga kapatid, alam nyo yung goma, hindi na siya goma. Para na siyang kahoy sa tigas. Kaya kahit na nakapatong na lang, yung magkapatong yung engine support na ganyan, sobrang tigas na po talaga. Kaya sobrang lakas ng vibration. Ito yan ganito kasi yan Ayan. Oh, dahil sa nakapatong na lang po yan, tapos napakatigas na nung goma, kaya po yung vibration, napakatindi na rin. Itong D-Max na to, nabili lang din po nila ito, second hand. Nung ibinenta sa kanila, maayos daw yan, okay daw yan. Tapos yun nga, nung ginagamit na nila, naglabasan na yung mga sira. Nagkaroon ng problema sa transmission. So ako naman po ang naalala nila, napuntahan dito sa Antipolo, galing pa po sila ng La Union. Nung dinala po dito, 2 linggo na po ito sa amin. Ayos na po ngayon ang automatic transmission nito. Yun nga lang, ang may problema ay yung engine support. Kailan mo ba ito aayusin? Pag may piyesa na po. Pag may pyesa na. Ibig sabihin, pag may pyesa na, magagawa mo kagad ito. Sagot. Ito na yung pyesa dyan Hindi ka kasi nagtatanong Ha? Gawin mo na yan. So, ayun na po yan. Akin na mo nakapakita nga natin. Tingnan nyo po Pakita mo yung distance nito. Kunin mo ngayon yung luma. Pakita natin yung distance. Kung gaano kalaki yung difference. Sige, pagpatungin mo. Ayan po. Ayan yung luma. Baliktarin mo. Ayan. Tapos ito naman po yung bago. Ang layo, ang lapit na nito. Mukhang nakatama pa ito sa bakal, no? Kaya sobrang tindi ng vibration na nararamdaman dito sa body. So ito, pag naikabit na itong bagong engine support, tapos na ang problema ng may-ari nito. Makakabiyahe na po sila ng gulay. Ang business po nila, mga kapatid, sila po ay nagtitinda ng gulay, inaani nila doon sa kanilang farm, sa taniman nila ng gulay diyan po sa La Union at ibinabagsak po sa mga bayan po diyan sa Pangasinan. Kaya po nung sila'y pumunta rito, ang dami po nilang dalang talong. At yung kanilang mga gulay po ay yung hindi ginagamitan ng pesticide. Organic po lahat yung kanilang gulay na ibinebenta. So ito po, napanood nyo ngayon ng inyong unit. Matatapos na po ito ngayong araw na to kapag naikabit. Ito pong mga engine support. At makakabalik na po yan diyan po sa La Union, itong inyong Isuzu D-Max. Mga kapatid, ito pong Honda na to, Honda City IDSI. Ito po yung mayroong 8 spark plug at 8 ignition coil. Mga lumang modelo na po ito, itong mga Honda na to. Ang alam ko, ito ay nagsimula ng 2002, 2003. Tapos yung Honda City na to, nawala ito bago mag 2008. Lumabas na ngayon yung bagong City.
na katulad nga rin itong Honda Jazz na ito na hindi na po ito nakawalong spark plug. So kung kayo po ay mayroong ganitong unit na Honda City na may 8 spark plug at 8 ignition coil, medyo masakit-sakit ang gastusan dito kapag nasisira yung mga spark plugs nito at saka ignition coil. Mararamdaman nyo na may problema na ang mga spark plugs nito kapag nanginginig na po ang makina, ang engine. Kadalasan nagsasabay pang nasisira yung ignition coil saka nga yung spark plug. Ngayon, ang problema dito, dahil nga po sa ito ay 8 spark plug at 8 ignition coil, medyo mahirap i-DIY, no? Kasi kailangan kalasin mo muna rin lahat, pati yung mga cover nito, para matanggal mo yung mga spark plugs na yan. Nandito yung 4, nandito naman yung 4. So parang 8 cylinders na mga malalaking makina, no? Kaya naman dinesign yan para maganda rin po talaga yung combustion doon sa loob ng engine at makaiwas po doon sa misfire. Kaso kapag ka po ganito na ang kondisyon ng inyong mga spark plug, ito yung isang reason kung bakit nagkakaroon ng hindi magandang combustion, sumisingaw yung compression. Kapag po ganito na ang kondisyon ng mga spark plug yan, yung nakikita nyo po na yan na mapula-pula na yan, yan po ay singaw na nung combustion sa loob ng cylinder. Kaya kapag sumingaw yun, nababawasan din yung compression sa bawat cylinders. So ito, sira yung 4 na spark plug, may singaw na siya. Ayan o, 4 yan. Siguro ito nasa isang side lang at yung kabilang side naman ay itong mga spark plug na to, hindi ko lang makita kung nasaan yung isa. So ito po singaw na lahat. Kaya pagka ganito yung 4 na singaw ng spark plugs nyo, hindi na even yan, hindi na pantayan. Kaya nagkakaroon ngayon ng vibration. So ito po, 8 spark plugs lang ang pinalitan namin. So far, okay pa naman nung tinetest namin yung mga ignition coils. Pero kung sakaling may mahina ng ignition coils dito, kailangan din tayo magpalit ng ignition coils. So ganun muna mga kapatid, kung may magbenta sa inyo ng Honda City, tignan nyo muna kung yan ay IDSI, kung gusto nyo magkaroon ng isang Honda na medyo malaki maintenance, bumili kayo ng IDSI. 8 spark plug, 8 ignition coil. Pero itong Honda na to na lumabas, after nung i-phase out itong mga IDSI na yan, ito na yung mga lumabas na Honda na engine. Yung Honda City na 2008 pataas, yan po ay 4 na spark plugs na lang ang ginagamit at 4 lang na rin po ng ignition coil ang ginagamit. At saka isa pa po na medyo problema dito sa Honda na to, ito ay naka CVT transmission. Ang problema, hindi po na-overhaul ang CVT transmission nito. Kaya kung matapat sa inyo na yung nabili nyong Honda IDSI ay sira ang CVT transmission, bibili lang po tayo ng surplus na transmission na hindi mo naman alam kung maayos pa. At baka mamaya ilang araw mo lang gamitin, masira na, tapos wala namang warranty. Puro mga surplus na lang po yun kasi wala pong parts itong Honda CVT transmission nito ng mga IDSI. Ganun din, yung ka-counterpart nito na Honda Fit or Honda Jazz na naka-CVT transmission na naka-IDSI na engine din. Ngayon, tignan nyo po yung engine. Baka po sakaling bibili kayo ng Honda Jazz at makita nyo na ang engine niya ay IDSI, pag-isipan nyo pong mabuti kung bibilhin nyo. Tignan nyo po yung manifold po nito, aluminum to, hindi katulad ng Honda City doon na plastic ang intake manifold. Kaya po kung may magbebenta po sa inyo ng Honda City na IDSI, pag-isipan nyo mabuti kung bibilhin nyo yan. Dahil nga po medyo mataas ang maintenance niyan, 8 spark plug, 8 ignition coil at yan po ay naka-CVT transmission na walang pyesa. Kapag nasira po yan, binibilhan lamang po namin yan ng surplus sa transmission. Hindi po katulad nitong mga modelo na makina ng Honda tulad nitong Honda i-VTEC. So balik tayo rito kay Honda IDSI. Ito po ulit yun, titignan nyo yung makina na bibilhin nyo. Kung yan ay Honda IDSI, ito po yun. So ito po ang makikita nyo sa cover nyan. Ayan, Honda IDSI, 8 ang ignition coil, 8 ang spark plug. Ganito po ang makikita nyo. Mga kapatid, update lang po dito po sa Montero po na ito na may makinang 4N15. Ito po yung nag-stack up yung transmission. Nag-stack up po yung kanyang tercera gear. Ngayon, pati yung hub hindi na makalas, pati yung synchronizer hindi na rin makalas. Kahit binuksan na po namin, hindi na makalas yung mga pyesa na yon. Nagkataon, alam nyo, ito wala pa pong pyesang mabibili nito na bago. Kaya po, mabuti na lamang at tinulungan tayo ni Sir Ariel Sonorio na makakuha ng pyesa at maayos po itong transmission nitong 4N15 na Montero.
Kung ang bibilin po natin ay surplus na transmission nitong Montero, nagkakahalaga po ng 60 to 70,000, depende po sa supplier na makukuhanan dyan sa Blumentritt, at hindi po ganun kadami. Medyo rare pa po, modelo pa, at hindi naman talaga sirain itong mga ganitong klase ng sasakyan. Nagkataon lang na ito nga pong Montero na to ay nagkaroon ng ganung problema. Ngayon, baka kasi yung gear oil na ginagamit dito, mga kapatid, ay naglalagay sila ng synthetic na gear oil, yung GL5. Tandaan nyo po sa mga transmission na manual transmission na mga may yellow metal dyan, may brass, may tanso na metal, basta dilaw, hindi nyo po pwedeng gamitan yan ng GL5 na gear oil. Ang ilalagay nyo lang dyan ay yung GL4 na gear oil. Yun lamang po ang pwede dyan. Or, yung iba nga ang nilalagay ay engine oil. Pero ako, talagang GL4 gear oil lamang po ang nilalagay natin dahil nakakasira po yung GL5, yung synthetic na gear oil sa inyong mga transmission. Sinisira po niya yung yellow metal. Kaya nga po, nag-stack up po yung synchronizer po nito doon sa assembly nung Tercera, pati yung hub, hindi na po gumagalaw, hindi na nakakalas, at yun po ang naging damage nito pong transmission nitong Montero po na ito. Mga kapatid, ngayon pong Wednesday, ang huling araw ng trabaho namin dito sa shop. Yung oras na to ay sumisweldo na yung ating mga mekaniko dahil yung iba po ay uuwi ng probinsya, yung iba naman ay maiiwan lang dito, at sa Friday ay mayroon kaming sama-samang outing diyan lamang po sa Angono. No, magsiswimming po kami. Ngayon, yung mga magpaplano po na bumiyahe ngayon ng probinsya, pupunta sa mga malalayong lugar, mag-iingat po kayo at saka siguraduhin nyo po na nasa kondisyon ng inyong mga sasakyan. Kasi nga po, napakamahal na ng gasolina, napakamahal na ng diesel. Kanina po, yung isang padyerong inayos namin, nagkarga kami ng 1,000, 7 litro lamang po yata yung naikarga doon. Kaya kung uuwi kayo ng probinsya at kukonsumo kayo ng 20 litros na diesel, naku, kulang ang ano nyo, ang 3,000. Kaya po mag-isip-isip din po kayo kung kayo po ay bibiyahe ng malayo. Yun nga pong nangyari doon sa Monterong nasa labas. Ang ayos-ayos daw ng takbo nila, bigla na lang nag-stack up ang transmission. So hindi natin masasabi na kapag tayo ay bumiyahe, ay magiging maayos ang ating pagbabiyahe. Ngayon po, sa mga gustong bumili ng electric vehicle, tulad ko po, ito pong pinili kong electric vehicle, marami po kasi ang nagsasabi, bakit daw po, ako ba, wala daw po ba akong taste pagdating sa sasakyan? Kasi bakit daw po yung Moretti ang binili ko? Hindi naman po sa ganun. Kaya ko po binili to, alam niyo mga kapatid, kahit bukas kung gusto kong palitan to ng battery na malaki, yung mas mataas sa 24 kilowatts, no, bibili ako noon, 24 kilowatt hour. Kung halimbawa, gusto kong palitan to ng motor pagdating ng panahon, mas malakas, papalitan ko. Ibig sabihin, itong electric vehicle na binili ko, para lang akong bumili ng segunda manong sasakyan na pwede kong palitan kung ano yung gusto kong palitan. O kaya naman, yung ibang mga mayayaman na bumibili ng mga FJ Cruiser, bumibili ng mga pang off-road, pagkabili nila, paglabas dun sa kasa, ginagawa nilang off-road setup, yung mga binibili nilang mga brand new na sasakyan. Ganun lamang din po ang treatment ko dito sa aking Moretti electric vehicle. Ang ibig kong sabihin, kahit galawin ko ng galawin yan, wala akong magiging problema. Yung mga electric vehicle na medyo mataas ang kalidad, sabihin na natin, kasi yun ang sinasabi nyo, mataas ang quality ng mga electric vehicle na yon. Pagka napudpud ang inyong brake pad, saan kayo bibili? Kapag nagka-problema ang inyong electric motor o dun sa kanyang electrical system, saan kayo pupunta? Kapag nagkaroon ng maintenance, yung inyong mga hybrid na yan, inyong mga EV na yan, saan kayo pupunta? Wala pa nga kaming nagawa dito na EV talaga. Yung hybrid na ginawa namin dito, tinanggihan kasi ng kasa yon dahil nga po nalubog sa baha. Pero naayos namin, nagpalit kami ng battery. So kapag bumili kayo ng mga high-end na electric vehicle, parang hindi sa inyo yun eh. Kasi lahat ng galaw nyo doon ay sa kasa. So yun lang man po ang aking opinion. Kaya ako bumili ng ganitong electric vehicle, kahit anong gawin ko dito, kahit anong gusto kong ilagay dito, wala akong magiging problema. Magpalit ako ng gulong, yung gulong na pang-ordinaryong internal combustion engine, pwede lang din kasi hindi naman sobrang bigat nitong aking electric vehicle. Maliit lang eh. Pero yung mga nagagandahang mga electric vehicles, hindi mo pwedeng kabitan niya ng ordinaryong gulong. Merong specified na gulong sa kanya. Lahat po ng ilalagay nyo doon sa mga electric vehicles na yon, dapat susunod kayo doon sa lahat ng specs na para doon sa EV na yon para hindi ma-void ang inyong warranty. Yun lamang po ang aking opinion. Mga kapatid, mag-iingat po kayong palagi. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo dito po sa shop. Pero ako po, hindi ako mawawalan ng vlog sa araw-araw. Kahit bukas ay gagawa pa rin po ako ng vlog. Magandang hapon po sa inyong lahat.